Araw naman po sa lahat at welcome po dito po yan sa kabaka mo sa Facebook ng Bot Leia. At ngayong araw na ito, paglililayan natin John 10, di ba? Sabi dito ng mga tao na hindi kasi naniniwala ang Diyos. Ngayon ay pista ng dedication, no, sa Israel, sa Jerusalem, parang ganyan, pista ng dedication. At dito parang nire-renew. Isa si Jesus yung magre-renew ng kanyang commitment, sinasabing ito ay winter, at sinasabing taglamig, at nangyayari madalas ito, nangyayari ito ng December 25, which is kung titignan mo, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, So yun, sinasabi niya sa mga tao, sino ka ba? Ano ka ba? Sinasabi niya ng Panginoon na lagi ko naman sinasabi sa inyo, pero hindi naman kayo naniniwala, sabi niya, hirap maniwala, sabi nga natin, ang reflection natin ngayon, pag inilayan natin ngayon, is yung John 10, Sabi niya, I've given you 2 ears and 1 mouth. So, listen, sabi ng Panginoon. Listen, we are one, sabi niya sa uli. Ako at ang Ama ay iisa, Sa gulo ng buhay natin ngayon, sa araw-araw takdang buhay, balita, mga pangyayari, Parang lahat nagsasalita na, parang hirap na makinig, Yung US at Iran, Walang nakinig, Kaya nagkagulo, nagkagera. Kasi walang gustong makinig, walang gustong magpakumbaba, At ilang libong tao ang pinatay at ilang milyon-milyong tao ang naapektuhan ng kahirapan dahil sa ginawang gulo, hindi nakinig, At ito yung makikita natin na napakalaki ang ginagawa ng taong hindi marunong makinig, sa Diyos. Sabi ng Diyos, I am the light of the world, Anyone who follows me or hears me, I will give the light of light, sabi niya. Ibibigay ko liwanag ng buhay sa taong nakikinig at sumusunod sa akin, At napakaganda nitong isang garantiya, na talagang mapapasa atin kung tayo ay nakikinig. Pero ang tanong, tayo ba'y nakikinig? Di ba, Sa ating mag-asawa lang, pag tayo nag-uusap, nakikinig ka ba o patay malinsya ka lang o tengang kawali? Sa mga anak mo, pag kami sinasabi sa iyo, nakikinig ba sila? At vice versa, sa mga anak din naman, ay ba'y nakikinig sa inyong mga magulang? Pag kayo ay sinasabihan, at itinutuwid, ang laki ng pagkakamali ng tao na hindi marunong makinig, Dahil dito ay nagkakagulo. Kasi may mga taong ang pinakikinggan, yung gusto niya lang marinig, May mga tao namang namimili ng pakikinggan, May mga taong may oras para makikinig o hindi, Mga ganyan ba? Lumalayas sa gitna ng pag-uusap, tinatalikuran ang kausap. At marami pang iba na ginagawa ang tao kaya hindi magkaintindihan. Sa araw na ito, sinasabi ng Panginoon, nililinaw niya na ako at ang Ama ay iisang. Ginagawa ko ay nagbumula sa Ama. Kung anong ginagawa ng Ama, siya ko lang ginagawa. Kaya dapat talagang makinig tayo. Dahil sa buhay natin, di ba? Sinubukan na natin yan O nangyari na yan, naranasan na natin yan Sinuway natin, nag-isuwail tayo sa mga utos ng Diyos. At pinanindigan yung prinsipyo na alam ko yan, kaya ko yan, hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng tulong na ibang tao. At kadalasan dito ay napapahamak. Napapahamak. Kaya nga, ang himok ng Panginoon ngayon ay makinig, makiisa, Sabi niya, kung ikaw ay nakikinig sa akin, ako at ang Ama ay sasayo. Mananahan kami sa iyong tahanan o sa iyong buhay, So, ano pa ang gusto mong gawin, kung hindi pakinggan ng Diyos? Kasi alam naman natin yan, sa karanasan natin, lalo na kung kayo nag-iedad na, alam naman natin na kailangan natin ng Diyos, Sinubukan na natin mamuhay na walang kinikilala ng Diyos. I, for one, ay nangyari sa buhay ko yan. At wala talaga. Hanggang hindi ko sinuko, tuluyang sinuko ang aking sarili sa pamamagitan ng paghahari ng Diyos sa aming buhay bilang mag-anak at sa aming mag-asawa, ay talagang hindi nangyari yung katahimikan. Baka naman ikaw long overdue na rin yan, Kaya pag maging matigas ang ulo, pagiging masuwayin, kailangan magpakababa tayo. May mga panahon na kailangan natin ibaba ang ating sarili. Alisin natin yung ating sobrang ego, yung parang ang tingin mo, itinatapakan ka pagka pinagsasabihan ka, tingin mo, sinusubsub yung mukha mo sa lupa. Parang ganyan ang pakiramdam. At hindi magandang pakiramdam yun dahil siyempre pag nasaktan ka, nasaktan ang damdamin, nagre-rebelde. At yan hindi na uuwi sa maganda,
Hindi maganda ang pinang-uuwian niya. Kaya nga kitang-kita pagkakagulo dito sa ating bansa lang. Lahat nagsasalita, no? Walang gustong makinig. Yung mga impeachment trial na yan, yung mga kaso na yan, lahat gustong magdemanda. Lahat gustong magsalita. Lahat gustong mapakinggan. Yung mga nakikinig, mamayang konti, sasagot na. Nakikinig para makita kung ano yung tutuligsain. Rebuttal, no? Nagsasalita pa yung tao, nag-iisip na kung ano susunod. Didemanda mo, didemanda din kita. No, para bang wala nang katapusang ito, no? Walang katapusang gastusan, walang katapusang pag-iiringan, walang katapusang batuhan ng hindi magaganda, no? Hindi maganda at sino naapektuhan ito? Yung mga taong nasasakupan natin. Kaya siguro, no? Siguro pwede natin tawagan yung mga namumuno, no? Katulad ni Jesus, yung mga namumuno sa mga sinagoga, mga chief priests, mga matatandaan ng bayan na hindi nakikinig. No? Kaya hindi naging maayos. Hanggang umalis ng ating Panginoong Kristo ay hindi naging maayos. No? Natauhan lang sila no? Pagkatapos na ilibing si Jesus ng alas 3 ng hapon ay yumanig ang templo at nasira ang kanilang templo. Doon nila napagtanto na talagang mayroong Diyos at yung pinagsasahan nila ay tunay na anak ng Diyos. Alam natin yan matagal na, pero ayaw nating sumunod dahil sa ating pagpupunyagi sa sariling kakayahan, pagmamataas at pagmamalabis sa katungkulan at kung ano-ano pa. Wala naman itong pupuntahan. Darating ang panahon, sabi nga ng isang matalino, yung daw buhay, huwag masyadong seryosohin. Dahil wala ditong nakawala sa buhay na ito. No? Walang nawala dito o umalis dito na nagtagumpay. Di ba? Wala ditong umalis na mayaman. Di ba? Mayaman siguro sa salita na lang, pero hindi na niya hawak yung kayamanan na yan. Dahil wala na ka namang madadala dyan. Kahit ano lang, wala ka madadala. Dumating tayong hubad. Pinanganak tayong hubad. Literal, aakyat din tayo ng hubad sa ating Panginoon at walang dala-dala o bit-bit na kayamanan mula dito sa lupa. No? Kaya makinig tayo sa Diyos. Magbasa tayo ng Biblia. Pagnilayan natin yung araw-araw salita ng Diyos para tayo hindi maligaw. Humingi tayo ng tawad kung kailangan natin humingi ng tawad, magsisi. Yung mga taong naargabyado natin ay puntahan natin at balikan. No? Dahil yan sabi ng Diyos, pag hindi ka nagpatawad, hindi rin kita patatawarin. Forgiveness, no? Repentance, no? Pagkilala sa ating kakulangan at kasalanan at pagsisisi dito. Ganon din naman, kailangan may action plan na pagsisisi, pinupuntahan yung nakaatraso. No? Ikaw man ang nagka-atraso, inatraso, no? Ipagdasal yung mga taong hindi mo mapatawad dahil ang Diyos lamang ang mapagbibigay sa iyo ng karunungan, dala ng Espiritu Santo upang maging maayos ang buhay mo at matuto kang magpatawad. Amen? Ayan, maniwala, no? Dalawang tenga, isang bibig, kaya makinig, no? Makinig sa salita ng Diyos, isagawa ang salita ng Diyos. Sa Diyos at sa ating kapwa. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Panginoon, maraming salamat. Paalala na naman ito. Masyado kaming ngawa ng ngawa, salita ng salita. Masyado kaming masalita. Pero hindi naman namin tinitignan kung ano yung sinasabi at hindi kami nakikinig o nakikinig man kami ay namimili ng pakikinggan. Napakahina namin, Panginoon. Lalo na, pag ang sitwasyon ay tungkol sa aming kabuhayan o tungkol sa pera, nasisilaw kami, nasisira kami. At hindi kami makapagdesisyon ng ayon sa iyong pamantayan. Kaya tinataas namin ang mga sarili namin sa sandaling ito na yung pagiging kontento at yung pakikinig at yung pagsunod at yung action plan ay dapat naming maisagawa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong paggabay, dala ng Espiritu Santo ng karunungan, Lord God. Samahan mo kami na laging makita. Tanggalin ang talukbong sa aming mga mata sa itinuro at ginawa ng aming Panginoong Kristo upang maging example namin o pamantayan sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Sa tuwing ay tinataas namin ang aming mga buhay, ang aming mga sarili, ang aming serbisyo, ang aming mga misyon, ang aming mga gampanin sa araw-araw. Napangunahan mo kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, sa pananalangin na mahal ng Inang Maria at lahat ng mga propeta, lahat ng mga naghahayag ng mabuting balita kasama na ang kabaka mo dito sa Botlea, Panginoon, ay dinadalangin namin na patubayan mo, bigyan ng kaukulang pansin upang ang tao'y mapansin ang programa ito at makapaghayag din o ma-share and like ang programa ito. Maraming salamat, Lord God, sa umaga nito.
At patuloy-tuloy kami nagsasabi, patawarin mo kami sa aming pagkukulang. At nagpapasalamat kami sa lahat ng biyayang dumarating sa amin sa araw-araw. Maraming salamat and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Ayan, like and share. Huwag nakalimutan, subscribe sa YouTube. Meron din tayo. Botlea, mukhang walang nakikinig. Amen. Bye-bye. God bless.